sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Si Joseph patay na, si Moses patay na, si Abraham patay na, pero hanggang ngayon, nababanggit pa yung mga ginawa nilang kadakilaan para sa Diyos. Yung mga dakila, yung mga great things that they did for God, ay nasasabi pa rin hanggang ngayon. Kinokopya natin yun. Ginagaya natin yun. Why? The Lord sounded it. Patutunugin ng Panginoon yan. Diba si Joshua, ginawa ng Panginoon kay Joshua yun? Sa chapter 6, verse 27, so the Lord was with Joshua, sabi ng Bible, and his fame was noised throughout all the country. Pinakalat ng Panginoon yung balitang yun. Amen. Hindi yung masamang balita, kundi magandang balita. Amen. Ayan. Nawain sa Berea. Naniwala kayo. Grabe. Nung nag-preach si Pastor De Vega, tatandaan nyo? Naniwala kayo. Ichinismis ni Pastor De Vega yung ganda ng gawain niya. Amen. Praise God. Amen. Ang Diyos ang nagtuturo sa amin. Amen? Amen. Kaya hindi nyo kinakailangan lumabas sa television at magkaroon ng commercial ads. Free from Berea, ganun na po, ganun na po, ano yan. Hindi nyo na kinakailangan gawin. Hindi nyo kinakailangan gumastos. Amen. Yung mga politician na tama ang puso sa Diyos, hindi na kinakailangan nilang. May kilala akong politician nung ako'y nagpastor sa Baras Rizal. Meron akong politician doon na konsihal ng bayan. Pagka-araw ng linggo, hindi po siya nangangampanya. Nasa church na po siya. Yung mga kalaban niya, tinetake opportunity, tinetake advantage yung pagkakataon niya. Pero siya hindi! Inuunan niya ang Diyos. Amen. Alam niyo, totoo ito. Wala mong halong biro ito at kalokohan. Alam mo ba ninyo na siya ang nag-top sa konsihal? Number 1 mo siya. Amen. Kasi pagka ayaw ng Panginoon, kahit anong pilit mo dyan, kahit na gumastos ka ng malaking halaga dyan, kahit na ilagay mo pa yung napakalaking mukha mo! Wala akong kwenta yan sa Panginoon. Amen. Rich. Meron akong backslider na nung sa church sa Baras, may backslider na tumakbo ng konsehal. Sabi ko sa kanya, mahirap kasi talaga yung, di ba? Mahirap talaga yung matanda ng simbahan, bigla ka na punta doon para magpastor. Hirap mo gano'n. Di ba? Kaya, itong kapatid na to, backslider siya. Of course, pag backslider, wala sa church. Ay tumakbo ng konsehal. Ako pa mismo nagsabi sa kanya, sabi ko sa kanya, kapatid, itaga mo to sa bato. Hindi ka mananalo. He never will. Kahit nga man pumasok sa 10, wala. Pag sinabi ng pastor niyo, paniwalaan niyo. Amen. Believe the prophet of God and He will prosper you. Amen. Amen? Amen. He's favoring you. Masarap yung pabor ng Panginoon. Hindi mo na kinakailangan gumawa o magtrabaho man para ipakilala mo yung sarili mo. The Lord will do it for you. Amen. Pangalawa, not only is for the goodness of His people, but the maximum purpose of God is for the growth of His people. Amen. For the growth of His people. Amen? Amen. Ito mga bata pa ito, nakikita ko na sa gawain ng Panginoon. Ito. Diba? Mga Jonathan, pumunta ako rito, mga binata pa, mga musmus pa. But you're growing in the Word. Ako bilang kapitbahay ng simbahan, kamagagawa, kasama sa pananampalataya, natutuwa ko. Amen. Ito yung ginagawa. Amen.
makita na kayo na dati pakalat-kalat. Diba? Na ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Amen. Wow. There's more. There's more blessing to come. Amen. Hindi lang hanggang dito. Isang araw, baka yung lupa doon sa likod, hanggang doon na kayo. Amen. Yes. Amen. Rich. Pwedeng gawin ng Panginoon. Amen. Bakit? Ginawa ng Panginoon sa amin. Dati kapraso lang mo yung lupa namin. 273. Ngayon, ginawa ng Panginoon 1,000. Amen. Sabi ko sa inyo, hindi na kukuha sa paramihan. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung desire mo na maganap at mangyari yung kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan natin. Kung loloobin ng Panginoon, why not? Ang ginawa ko lang naman at ginawa namin mga mananampalataya, nakiusap kami sa Panginoon. Panginoon, pwede po bang itong lupang tatapakan namin at iikutan namin, bigay niyo sa amin? At habang nakikiusap kami sa Panginoon, naiyak po ako. Naluha po ako. And God knows my heart. Sabi ko, Panginoon, sa ngayon parang wala po, pero in the future, alam ko may mas gagawin pa kayo. Hindi lang po hanggang dito. Diba? Huwag tayo makontento sa kung ano lamang tayo ngayon. Kundi kung ano pa yung gusto ng Panginoon gawin sa atin. Kung ano pa yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. At ipagawa ng Panginoon sa atin. Then do it! Do great things for God! As you sing kanina! For the growth of His people. Diba? Pag ang isang mananampalataya ay lumalago na, ang unang-unang makikita mo sa kanya, he will or she will understand. Makakaunawa na po yan. Nakakaintindi na po yan. Hindi mo na kinakailangan maraming paliwanagan dyan. Isang salita mo na, ay, opo, pastor. Sige po, pastor. They will understand. Kaya nga sabi ng talata, and we know! Alam mo! Na kaya nangyari ito, may dahilan ka, Panginoon! We know! Hindi ho tago sa atin yung mga dahilan ng Panginoon. Alam ko, Panginoon, may dahilan. Amen. Tinatanong kanina kung bakit hindi mo kasama yung wife ko. Actually, dapat kasama ko yung wife ko tsaka yung anak ko babae ng puso. Kaya lang nagka-problema yung anak kong pangalawa sa panganay. Nagkaroon mo siya ng bulutong na komplikado. Hindi mo basta bulutong. Kasi nagka-bulutong mo ako eh. Hindi yung katulad niya. Na yung bulutong niya, hindi naman pwedeng sabihin pigsa kasi mas maliit ng konti sa pigsa at mas malaki naman ng konti sa bulutong. Yung buong ulo niya, yung katawan niya, yung mukha niya, ay tad-tado siya. Sabi nga ng pangatlong anak ko, Kuya, wala na, sira na ang kagwapuhan mo. Ako na ngayon. Panahon ko na ngayon. Ay, sige na. Pumangit eh. Pumangit na. Pakonfine namin dapat sa San Juan kahapon. Sabi nung kakilala namin doon, hindi pwede po. Nakakahawa po yan. At wala na po kami bakanteng lugar para sa kanya. Punta po kami ng Quezon City, dinala namin. Yung mga tao nung makita, medyo akala ketong. Kasi yun yung lugar na pinuntahan namin, yung Tala, hospital ng mga may ketong. Na ngayon ay maganda na. Anong dinala namin doon? Eh, tinanggihan mismo yung doktor. Sabi niya, iuwi mo na. Naaalarma yung asawa ko kasi hindi mo umaayos yung kanyang kalagayan. Yung kanyang lagnat, hindi mo mababa, lagi mataas. So alarma na, pina-check up na ho namin sa clinic nung una, pero
Binigyan lang siya ng doktor, ganito lang yung... Pero hindi ho may epekto. Kaya ngayon, naiwan mo sila dun sa Novaliches. Dun sa bahay nila. Umiiyak nga yung asawa ko. Sabi niya, anong gagawin natin dito? Let's just trust the Lord. Wala naman tayong magagawa niya, kundi ang Diyos ang may magagawa niya. Just let it go to the Lord. Kung ano yung gusto niya. So just pray for him, I just pray for him. Para may tinuturo ang Panginoon, let him know. Let him realize. Amen? May dahilan ng Panginoon. We know. They will understand. You will understand. Pag may nangyaring mga bagay sa buhay ninyo na hindi nyo inaasahan, you must understand. May dahilan ng Panginoon. Because ang sabi ng Bible, we know that all things work together for good to them that love God. Not only they will understand that they will become unselfish. Yung mga nag-grow na mga mananampalataya, pansinin nyo yung sarili nyo, nagiging unselfish na kayo. Di ba? Dati wala kang pakialam, kain ka lang ng kain, pero ng mga lego yan. Teka muna, itira ko muna si kuya, si ate. Hindi yung lamo ka na ng lamo ka agad, di ba? Salpak ka ng salpak ng pagkain. Hindi na nakakaalala ka na! You will become unselfish! Hindi yung gastos ka na lang ng gastos. Isipin mo, yung giving ko muna. Uunahin ko muna yung para sa Panginoon. You will become unselfish! Iisipin mo muna yung iba! Iisipin mo muna yung kapakanan ng gawain bago yung sarili mo! You will become unselfish! Kapag kailan galing kami sa revival sa Valenzuela, Astrodome, sabi ng leader namin, Pastor, ito po ay kusang loob. Inimbita ko po kayo, pero wala po akong pinangakong anuman. At kami naman ay nagpunta dahil hindi sa mga pangako. Pagkain, o pera, o anuman, hindi ho. We're there for the revival. Diba? Punta ko kami doon. Pero sa hindi namin naasahan, naganda pa rin sila para sa mga pastor na tagi-isang siopaw at saka tubig. So kinuha namin mag-asawa, pastor and pastor's wife. Sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko. Sige, ibibigay ko na lang po sa kanila pagka nakita ko. Pero dumating si Paula, sabi ko, Paula, may siopaw ako. Sa'yo na lang kainin mo. Si Paula naman kaya-kaya. Sa kanila. Yun lang sinabi sa akin, dahil ito po, gusto niyo po ba? Pagka ang bata hindi pa nagmamansyon, hindi nag-iisip mo. Pero pagka mansyon ka na at nag-grow ka na, hindi mo muna iisipin yung sarili mo yung iba mo. Amen? You will think others. Because you're growing. And as you grow, you will become unselfish. You think, iisipin mo muna, gusto kong mapaayos pa yung aming simbahan. Gusto kong mapakinis pa ito. Gusto kong malagyan pa ng kisam ito. Amen? Amen. Sa halip na bilhin mo muna yung mga gusto mo, hindi, bibigay ko muna ito para sa building namin. Bibigay ko muna ito para maayos na maayos talaga yung aming simbahan. Para pagpasok namin, wow, ang ganda na ng church namin. Bagamat hindi tayo nandito para dahil maganda yung simbahan, hindi tayo after sa ganda ng building, hindi mo doon. Pero patotoo po yan, testimony po yan. That the Lord blessed us. At yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon dito natin dinadala sa pangangailangan, sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Wow. Pangatlo, hindi lamang they will understand, they will become unselfish.
But number 3, you will become useful. Amen. Magiging kagamit-gamit ka. Kaya, tutuwa ako sa mga young people sa inyo na kagamit-gamit. May mga kanya-kanya kayo. Hindi pinag-uusapan kung marami kang ministry. As long as na gusto mo pang maglingkod sa mga. Sige lang! Sige lang! Amen. Walang pipigil sa'yo! Apo. May ministry ka na ng song leading, may ministry ka ng soul winning. Sige pa, nagdagan mo pa! Para mas maging kagamit-gamit ka. Para walang puwang ang dyablo sa buhay mo. Amen. Kasi nag-aabang lang ang puwang ang dyablo, konting lamig mo lang! Konting tablay mo lang! Yaring na tayo sa dyablo. That's why, kailangan nating maging kagamit-gamit at pagpagamit sa gawain ng Panginoon. Para hindi mabigyan ng puwang ang demonyo. Dapat pupuputok yung mga logo. Sa sobrang init na eh. One day, siguro pagbalik ko dito naka-aircon na ang beret. Amen. Hindi mo malayo mangyari. Amen. Hindi mo malayo mangyari. You can do great things for God. Yung mga unbelievers, gumagastos sila di ba? Right. Para sa kanilang simbahan, para sa gawain ng Panginoon. How much more? Tayo mga tunay na anak ng Diyos. Mas tayo yung dapat nagalante para sa gawain ng Panginoon. Mas tayo yung dapat na nagbibigay ng mas malaki para sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo tuwag at takot na magbigay, lalo na para sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya pagka mag-iimbit, punta ka sa church namin, para ka nasa mall, para ka nasa, di ba? Ganun.